Isang pirasong basura. Ganyan ako itinuring ng sarili kong ina. Ibinenta sa isang halimaw para lang pambayad sa utang na hindi ko naman ginawa. Habang si Clarice ay nagpapakasasa sa laya, ako ay nakakulong sa isang mansyon na puno ng puot. Pero ang akala nilang katapusan ko iyon pala ang simula ng kanilang pagbagsak. Magbabayad kayong lahat. Sino nga ba ang totoong biktima? Ibigay mo na si Althea sa kanila. Wala naman tayong magagawa dahil tumakas na si Clarice. At least, mapapakinabangan natin ang batang iyan para mabayaran ang lahat ng utang natin sa mga Villarreal. Ang boses na iyon ni Doña Imelda ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng silid. Sa kabilang dako ng manipis na pader, nakatayo si Althea habang suot ang isang mamahaling traje de boda na hindi naman para sa kanya. Ang puting tela ng belo ay tila naging isang mabigat na tanikala na dahan-dahang sumasakal sa kanyang paghinga. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Althea ang isang lumang agnos, ang tanging alaala ng kanyang yumaong lolo, na balak sana niyang ibigay sa kanyang ina bilang tanda ng pasasalamat bago siya humarap sa altar. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Doña Imelda, ang init ng pagmamahal na nararamdaman niya kanina ay unti-unting nagmalamig hanggang sa maging yelo na bumaon sa kanyang dibdib. But mom, paano si Althea hindi niya kilala si Severino? Ang sabi-sabi ay naging halimaw na ang itsura niyon matapos ang aksidente. Narinig niyang sagot ng kanyang amain, ngunit walang bakas ng tunay na pag-aalala sa boses nito. Huwag kang hangal, mabilis na pabalang ni Doña Imelda. Isang hamak na anino lang si Althea sa pamilyang ito. Kung may dapat mang magsakripisyo para hindi tayo mabulok sa kalsada siya iyon. Isipin mo na lang na ibinenta ko siya sa pinakamataas na halaga. At huwag mong kakalimutan utang niya sa akin ang buhay niya. Panahon na para magbayad siya ng utang na loob. Nabitawan ni Althea ang agnos. Wala itong nilikhang ingay sa makapal na alpombra, ngunit sa loob ng kanyang pandinig, tila ba may isang malakas na pagsabog na naganap. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ang laylayan ng kanyang bestida. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung kailan pa siya naging isang produkto na pwedeng itinda sa palengke ng kapalaran. Ngunit walang boses na lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat tuyo at puno ng hindi maipaliwanag na pait. Tila ba ang lahat ng kulay sa mundo ay biglang naglaho, iniwan siyang mag-isa sa gitna ng isang madilim na kawalan. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Imelda na may bakas ng peking ngiti sa mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matigas at walang emosyon. Althea, anak, ayusin mo na ang iyong sarili. Malambing na utos nito, isang tono na alam ni Althea na ginagamit lamang ng kanyang ina kapag meron itong kailangan. Nasa labas na ang sasakyan. Tandaan mo, ginagawa natin ito para sa dangal ng ating pamilya. Huwag mo kaming bibiguin. Tanggal o perama. Mahina ang boses ni Althea, tila isang bulong na halos hindi marinig. Bahagyang natigilan si Doña Imelda, ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang mapang-aping awtoridad. Lumapit siya kay Althea, at marahas na hinila ang belo nito pababa, upang takpan ang mukha ng dalaga. Huwag kang sumagot ng pabalang sa akin. Magpasalamat ka at may lalaking handang kumuha sa iyo kahit na alam ng lahat na ikaw lang ang pampalit sa kapatid mo. Ngumiti ka dahil simula ngayong araw pag-aari ka na ng mga Villarreal. Ang biyahe patungo sa simbahan ay tila isang martsa patungo sa sariling libing. Walang marangyang dekorasyon, walang maraming bisita. Ang tanging naroon ay ang amoy ng mga lantang bulaklak at ang malamig na simoy ng hangin sa loob ng katedral na tila nakikiramay sa kanyang pighati. Sa dulo ng mahabang pasilyo, nakita niya ang isang lalaking nakaupo sa isang high-tech na wheelchair. Nakatalikod ito sa kanya, ngunit ang aura ng kapangyarihan at puot ay damang-dama kahit sa malayo. Iyon si Severino Sev Villarreal. Ang lalaking sinasabing naging biktima ng malupit na tadhana at ngayon ay siya namang magiging bilanggo ni Althea. Nang makarating siya sa harap ng altar, dahan-dahang lumingon si Sev. Ang kalahati ng kanyang mukha ay natatakpan ng anino at ang kanyang mga mata ay tila dalawang uling na nagbabaga sa galit. Walang ngiti, walang pagbati. Ang tanging narinig ni Althea ay ang mahina ngunit mapanganib na pagismid ng lalaki. Matapos ang isang mabilis at walang kaluluwang seremonya, dinala si Althea sa dambuhalang mansyon ng mga Villarreal. Ang bawat sulok ng bahay ay tila nagmamasid
tila humuhusga sa kanyang pagkatao bilang isang nobyang pamalit. Nang sumapit ang gabi, naiwan si Althea sa loob ng isang malawak na silid na puno ng mga antigong kasangkapan. Nakaupo siya sa gilid ng kama, suot pa rin ang kanyang gown, nang marinig niya ang tunog ng gulong ng wheelchair na papalapit. Bumukas ang pinto at pumasok si Sev. Ang kanyang presensya ay tila nagpaliit sa espasyo ng kwarto. Hindi tumingin si Sev sa kanya. Sa halip kinuha nito ang isang brown envelope mula sa gilid ng kanyang wheelchair at marahas na ibinato ito sa paanan ni Althea. "Basahin mo yan, malamig na utos ni Sevenin." Ang kanyang boses ay parang kalawang na kumikiskis sa bakal. "Iyan ang kontrata ng pagkakaalipin mo. Huwag mong isipin na dinala kita rito dahil gusto kitang maging asawa. Ibinenta ka ng nanay mo sa akin para mabayaran ang utang nila. Sa bahay na ito hindi ka reyna. Isa ka lang laruan na binili ko para paalalahanan ang pamilya nyo kung gaano kayo kadumi." Napatingin si Althea sa mga papel na nagkalat sa sahig. Ang bawat titik doon ay tila mga tuksong tumatawa sa kanyang paghihirap. Dahan-dahan niyang tiningnan ang lalaking nasa kanyang harapan. Ang sakit sa kanyang dibdib ay umabot na sa punto na hindi na niya maramdaman ang takot. "Iyon lang ba ang tingin mo sa akin, Severino, isang bayad sa utang?" Tanong ni Althea. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig sa nagbabagang mga mata ng lalaki. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sev. Ano pa nga ba ang halaga ng isang babaeng pumalit lang sa kanyang kapatid dahil sa pera? "Huwag kang magmalinis, Althea. Pare-pareho lang kayong mga dalisay. Mukhang pera at walang dangal." Tumalikod na si Sev at muling narinig ni Althea ang tunog ng wheelchair na papalayo hanggang sa muling bumalik ang nakabibingig na katahimikan. Nanatiling nakatayo si Althea sa gitna ng silid mag-isa vuvun at tila isang ligaw na kaluluwa. Sa gitna ng kadiliman, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Hanggang kailan ko kailangang bayaran ang kasalanang hindi ko naman ginawa? Hanggang kailan ako magiging isang anino sa buhay ng mga taong ang tanging alam lang ay manakit at gumamit? Napakapit si Althea sa kanyang dibdib, sinusubukang pigilin ang bawat hikbi na gustong kumawala. Sa gabing ito namatay ang Althea na puno ng pag-asa. Ngunit sa ilalim ng mga guho ng kanyang pagkawasak, may isang munting apoy ng paninindigan, ang unti-unting nagliliyab. Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng dambuhalang mansyon ng mga Villarreal ay walang dalang init para kay Althea. Sa halip, ang liwanag na iyon ay tila isang malupit na saksi. Sa kanyang bagong realidad, isang bilanggo sa isang palasyong gawa sa ginto at hinanakit. Hindi pa siya lubos na nakakatulog nang marinig niya ang marahas na pagbukas ng pinto ng kanyang silid. Isang matangkad na babae na may marangyang suot ang pumasok. Ang kanyang mukha ay puno ng panghahamak. Iyon si Doña Victoria, ang ina ni Severina. Sa bawat hakbang nito sa makintab na sahig, tila may dalang bigat na nagpapakaba sa dibdib ni Althea. Gising na pala ang pamalit na asawa, Tat. Wika ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "Huwag mong isiping dahil nakapasok ka sa pamamagitan ng kasal ay magiging senyora ka na rito. In this house, you are nothing but a temporary fix for your sister's mess. At dahil binayaran namin ang utang ng pamilya mo, kailangan mong patunayan na sulit ang bawat sentimong ibinayad namin." Dahan-dahang tumayo si Althea, pinipilit na panatilihin ang kanyang dignidad sa kabila ng panghihina. "Ano po ang ibig ninyong sabihin, Doña Victoria?" Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matanda. "You don't deserve to call me mama. Mula ngayon, ikaw ang mamamahala sa mga gawaing bahay na hindi kayang gawin ng mga katulong. Gusto kong makita kung gaano katibay ang sikmura ng isang dalisay. Simulan mo sa paglilinis ng buong silong at sa pag-aasikaso ng pagkain ni Severino. And don't you dare complain dahil bawat reklamo mo ay may katumbas na bawas sa tulong na ibinibigay namin sa mga magulang mo." Walang nagawa si Althea kundi sumunod. Sa loob ng sumunod na ilang oras, ang marangyang suot niya kagabi ay napalitan ng simpleng kamiseta at pantalon. Ang bawat pagkuskus ng basahan sa malawak na bulwagan ay tila isang mabagal na himig ng kanyang paghihirap. Namumula na ang kanyang mga palad at masakit na ang kanyang likod, ngunit hindi siya naglalabas ng kahit isang hibla ng reklamo. Sa itaas na palapag sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanyang opisina, tahimik na nagmamasid si Sev. Mula sa kanyang wheelchair, nakikita niya ang bawat galaw ni Althea sa monitor ng security camera.
Nakita niya kung paano itinigil ng dalaga ang paglilinis upang punasan ang pawis sa kanyang noo at kung paano ito tumitig sa kawalan ng may malalim na kalungkutan. Bakit hindi ka lumalaban? Bulong ni Sev sa sarili, ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig, ngunit may bahid ng kuryosidad. Is it because you're truly martyr? Or dahil may itinatago ka ring plano gaya ng ibang mga dalisay? Sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, isang matandang babae ang lumapit kay Althea. Iyon si Yaya Rosa, ang pinakamatandang naninilbihan sa mansyon. May dala itong baso ng malamig na tubig at isang maliit na bimpo. Iha, magpahinga ka muna kahit sandali, ma'am. Mahina at malambing na sabi ni Yaya Rosa. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Alam kong mahirap ang kalagayan mo rito, pero maniwala ka, hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig si Althea ng salitang may malasakit. Simula nang pumasok siya sa bahay na iyon, naramdaman niya ang init ng luha sa kanyang mga mata, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Salamat po, Yaya Rosa. Kailangan ko po itong tapusin para hindi magalit si Doña Victoria. Hinawakan ni Yaya Rosa ang kamay ni Althea, isang mahigpit at nagpapatibay na pisil. Ang maliit na kilos na iyon ay tila isang gamot sa sugatang puso ni Althea. Matigas lang ang loob ni Senyorito Sev dahil sa mga nangyari sa kanya, pero may mabuti siyang puso. Pagtiyagaan mo lang siya, iha. Nang sumapit ang hapon, inutusan si Althea na dalhan ng merienda si Sev sa kanyang silid. Habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo ng ikalawang palapag, napansin niya ang isang bahagi ng mansyon na tila hindi dinadaanan ng mga tao. May isang pinto sa dulo ng pasilyo na gawa sa maitim na kahoy at may malaking kandado. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Althea nang makarinig siya ng isang kakaibang tunog mula sa loob ng silid na iyon. Hindi ito tunog ng wheelchair. Ito ay tunog ng mabibigat na hakbang at ang kalansing ng mga bakal na tila may kung anong itinatago sa loob. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang hawakan ng pinto. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, narinig niya ang malamig na boses ni Sev mula sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo rito? Halos mapatalon si Althea sa gulat. Naroon si Sev nakaupo sa kanyang wheelchair, ang kanyang mukha ay tila isang madilim na bagyo sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo. Narinig ko lang po na may ingay sa loob, kaya akala ko hindi mo trabaho ang mag-isip o mag-usisa, part ko ata. Putol ni Sev sa kanyang sinasabi. Ang pinto na yan ay mananatiling sarado para sa'yo. Kung ayaw mong matulad sa kapatid mo na pinalayas ng walang kahit ano, huwag na huwag mong susubukang pumasok sa silid na ito. Maliwanag. Tumango si Althea, ang kanyang puso ay mabilis pa ring tumitibok sa kaba. Ngunit habang papalayo si Sev, hindi maalis sa isipan ni Althea ang tunog na narinig niya. Ang tunog ng mga hakbang na tila nagmumula sa isang taong malakas at hindi tumpak sa imahe ng isang lalaking hindi na makakalakad. Ang gabi ay binalot ng isang malakas na buhos ng ulan. Ang bawat patak na humahampas sa bubungan ng mansyon ay tila mga paalala ng bawat luhang pilit na ibinabaon ni Althea sa kanyang kalooban. Sa loob ng kanyang maliit at malamig na silid sa dulo ng pasilyo nakahiga ang dalaga, habang ang kanyang buong katawan ay tila nagniningas sa tindi ng lagnat. Ang pagod mula sa maghapong pagtatrabaho at ang bigat ng emosyong kanyang dinadala ay tuluyan ng bumitay sa kanyang resistensya. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, ang mga alaala ng kanyang ina ay muling bumalik. Naalala niya ang bawat pagkakataong mas pinili nito si Clarice, ang bawat masakit na salitang ipinamukha sa kanya na siya ay isang pagkakamali lamang. Bakit hindi ako sapat, Pom? Mahinang bulong ni Althea sa hangin, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng bawat paghingal. Sa gitna ng kadiliman, narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto. Akala niya ay si Yaya Rosa ito, ngunit ang amoy na humahalimuyak sa silid ay hindi ang amoy ng matanda. Ito ay ang amoy ng sandalwood at sariwang ulan, isang amoy na tanging si Sev lamang ang nagtataglay. Naramdaman ni Althea ang isang malapad at malamig na palad na dumampi sa kanyang noo. Ang haplos na iyon ay hindi marahas, hindi gaya ng inaasahan niya mula sa isang lalaking puno ng puot. Ito ay banayad, tila ba nag-aalangan, ngunit puno ng isang hindi maipaliwanag na pag-aalaga. Naramdaman niya ang paglalagay ng isang basang bimpo
sa kanyang ulo at ang marahang pag-ayos ng kanyang kumot. Sa kanyang panaginip tila nakita ni Althea si Sev na nakatayo sa tabi ng kanyang kama, hindi nakaupo sa wheelchair, kundi nakatayo ng matuwid ang mga mata nito ay hindi na nagbabaga sa galit, kundi puno ng isang malalim na lungkot. Bakit mo ba ginagawa ito sa sarili mo? Narinig niyang bulong ng isang boses na tila nagmumula sa kabilang bahagi ng mundo. Bakit mo hinahayaang tapakan kanila ng ganito? Nais idilat ni Althea ang kanyang mga mata. Nais niyang hawakan ang kamay na iyon upang masigurong hindi lamang ito bunga ng kanyang imahinasyon, ngunit ang kanyang katawan ay masyadong mahina. Muli siyang nilamon ng kadiliman, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Ang lamig ng kamay ni Sev ay tila naging isang angkla na nagligtas sa kanya mula sa malalim na dagat ng pighati. Kinaumagahan nagising si Althea na mas maayos na ang pakiramdam. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa pagitan ng mga kurtina at ang unang nakita niya ay ang basang bimpo sa tabi ng kanyang unan. Mabilis siyang bumangon, iniisip kung sino ang gumawa niyon. Ngunit bago pa man siya makapagsiyasat, bumukas ang pinto at pumasok si Sev, nakaupo sa kanyang wheelchair at may daladalang tray ng pagkain. Muling bumalik ang malamig at walang emosyong mukha ng lalaki. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, bungad niya bago pa man makapagsalita si Althea. Inutusan ko lang si Yaya Rosa na tingnan ka dahil ayaw kong mamatay ka sa loob ng mansyon ko at maging abala pa sa akin. Salamat pa rin po. Mahinang sagot ni Althea, bagaman alam niyang hindi si Yaya Rosa ang naramdaman niya kagabi. Ang bigat ng palad na iyon, ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib, alam niyang kay Sev iyon. Kumain ka na, at pagkatapos bumalik ka na sa trabaho mo, maraming gagawin sa ibaba, dagdag pa ni Sev, bago ito mabilis na lumabas ng silid. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan ni Althea. Ilang sandali lang ay marahas na pumasok si Doña Victoria sa silid. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit, at ang bawat hakbang niya ay tila isang babala ng isang darating na sakuna. Ang kapal din naman ng mukha mo. Sigaw ng matanda na naging dahilan upang mapatayo si Althea sa takot. Anong oras na? Akala mo ba ay bakasyonista ka rito? Ang daming trabaho sa kusina. At ikaw ay narito pa rin at nagpapasarap sa kama. Pasensya na po, Doña Victoria. Medyo masama lang po ang pakiramdam ko. Wala akong pakialam, putol ng matanda. Ang isang tulad mo na binili lang namin ay walang karapatang magkasakit. You are useless, Althea. Isang malaking pagkakamali na ikaw ang dinala rito ng nanay mo. Kasabay ng kanyang mga salita, itinaas ni Doña Victoria ang kanyang kamay upang saktan si Althea. Napapikit na lamang ang dalaga, inihanda ang sarili sa isang malakas na sampal na alam niyang darating. Ngunit lumipas ang ilang segundo at walang tumama sa kanyang pisngi. Dahan-dahang idinilat ni Althea ang kanyang mga mata. Doon ay nakita niya si Sev. Ang kanyang asawa ay naroon, ang kanyang malakas na kamay ay mahigpit na nakahawak sa pulso ng kanyang ina, pinipigilan ang balak nitong pananakit. Ang mga mata ni Sev ay tila mga kidlat na nagbabanta at ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom. Tama na, Mother. Ang boses ni Sev ay mababa ngunit puno ng awtoridad na hindi matatawaran. Severino, bitiwan mo ako. Kinakampihan mo ba ang babaeng ito? Bulyaw ni Doña Victoria, bakas ang gulat sa kanyang mukha. Hindi ko siya kinakampihan, malamig na sagot ni Sev habang dahan-dahang ibinababa ang kamay ng ina, ngunit ang kanyang tingin ay nananatiling nakatitig dito nang may babala. Ngunit asawa ko pa rin siya sa papel, at sa loob ng mansion na ito ako ang masusunod. Kung may magpaparusa sa kanya, ako iyon, hindi kayo. Lumingon si Sev kay Althea, ang kanyang tingin ay tumagos hanggang sa kailaliman ng kaluluwa ng dalaga. Lumabas ka na, Althea. Gawin mo ang trabaho mo bago pa magbago ang isip ko. Lumabas si Althea na nanginginig ang buong katawan, ngunit sa gitna ng takot at pagkalito, may isang munting init na nananatili sa kanyang puso. Iniligtas siya ni Sev. Sa likod ng lahat ng puot at masakit na salita, may isang bahagi ng lalaking ito ang handang tumayo para sa kanya. Ang bawat hakbang ni Althea sa malawak na pasilyo ng mansyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Bagaman mas maayos na ang kanyang pakiramdam, ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi pa rin naglalaho. Hindi mawala sa kanyang isipan ang nangyari kanina, ang mahigpit na pagkakahawak ni Sev sa kamay ng kanyang ina at ang paraan ng pagtatanggol nito sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Althea na hindi siya nag-iisa sa gitna ng digmaang ito.
Dala ang isang baso ng gatas at ang gamot ni Sev, dahan-dahang nagtungo si Althea sa bahagi ng mansyon na ipinagbabawal sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya uudyukan ng takot, kundi ng isang malalim na pag-aalala. Nang makarating siya sa tapat ng madilim na pinto, hindi niya narinig ang tunog ng wheelchair. Sa halip narinig niya ang mabibigat na paghinga, ang tunog ng isang taong dumaranas ng matinding hirap at sakit. Dahan-dahang itinulak ni Althea ang pinto na hindi pala nakasara ng maigi. Ang liwanag mula sa pasilyo ay gumuhit ng isang mahabang guhit sa sahig, sapat na upang makita niya ang kaganapan sa loob. Doon sa gitna ng silid nakita niya si Sev. Ang kanyang asawa ay hindi nakaupo sa wheelchair. Nakatayo siya sa pagitan ng dalawang bakal na baras. Ang kanyang mga braso ay nanginginig sa tindi ng puwersang ibinibigay niya upang itayo ang kanyang sarili. Ang pawis ay umaagos sa kanyang mukha at ang kanyang mga ngipin ay mahigpit na nakakuyom sa gitna ng pagpupumilit. Nakita ni Althea ang bawat ugat sa leeg ni Sev, na lumilitaw ang bawat panginginig ng kanyang mga binti na tila anumang sandali ay bibigay. Ito ang tunay na Severino, isang mandirigmang pilit na kinakalaban ang sarili niyang katawan sa likod ng mga saradong pinto. Konti na lang, kaya ko ito. Narinig ni Althea ang pause na bulong ni Sev. Ngunit sa isang iglap na walan ng balanse ang lalaki. Bago pa man siya tuluyang bumagsak sa sahig, mabilis na binitawan ni Althea ang dalang tray at tumakbo patungo sa kanya. Senyorito Sev, sigaw ni Althea habang sinasalo ang bigat ng katawan ng lalaki. Napayakap si Sev kay Althea, ang kanyang mukha ay bumaon sa balikat ng dalaga. Naramdaman ni Althea ang init ng balat ni Sev at ang mabilis na tibok ng puso nito. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pader sa pagitan nila. Walang nobyang pamalit, walang lalaking halimaw. Dalawang sugatang kaluluwa lamang ang magkayakap sa gitna ng isang madilim na silid. Sabi ko, huwag kang papasok dito. Hinihingal na sabi ni Sev, ngunit wala na ang talim sa kanyang boses. May bahid na ito ng pagkatalo at pagkapahiya. Hayaan niyo po akong tulungan kayo. Bulong ni Althea, ang kanyang mga kamay ay marahang nakahawak sa likod ni Sev. Hindi niyo kailangang gawin itong mag-isa. Nandito po ako. Dahan-dahang iniangat ni Sev ang kanyang ulo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng malamlam na liwanag. Nakita ni Althea ang pait, ang galit, ngunit higit sa lahat ang kumpas ng pag-asa na pilit na itinatago ni Sev sa buong mundo. Bakit mo ito ginagawa para sa akin? Kahit na paulit-ulit kitang sinasaktan. Dahil alam ko ang pakiramdam ng maging bilanggo sa sariling katawan at sa sariling buhay. Sagot ni Althea, ang kanyang boses ay tila isang banayad na haplos. Magtulungan po tayo, Sevi. Ngunit ang sandaling iyon ng katahimikan ay marahas na winakasan ng isang malakas na tawanan mula sa pintuan. Naroon si Eduardo, ang tiyunang Sev na may hawak na baso ng alak at may mapanuyang ngiti sa mga labi. Wow, what a touching scene, wika ni Eduardo, ang kanyang boses ay puno ng kamandag. Ang isang baldadong hari at ang kanyang pulubing reyna. Ang sarap ninyong panoorin, para kayong nasa isang murang pelikula. Mabilis na kumala si Sev mula kay Althea at pilit na umupo sa kanyang wheelchair, ang kanyang mukha ay muling naging bato. Anong ginagawa mo rito, Eduardo? Wala kang karapatang pumasok sa kwartong ito. I just came here to check on my favorite nephew, sagot ni Eduardo. Habang dahan-dahang lumalapit ang kanyang paningin, ay nanunuot kay Althea na tila ba isa itong basura sa kalsada. At para paalalahanan ka na sa susunod na buwan, ang Board of Directors ay magdedesisyon na kung sino ang karapat-dapat na mamuno sa kumpanya. At sa tingin mo ba pipiliin nila ang isang lalaking hindi man lang makatayo ng mag-isa? O ang asawang pinalit lang dahil sa utang? Tumingin si Eduardo kay Althea, isang tingin na puno ng pagnanasa at panghahamak. Mag-ingat ka, giling na Althea. Kapag nakuha ko na ang lahat mula sa lalaking ito, baka gusto mong lumipat sa akin. Mas masarap ang buhay sa tabi ng isang lalaking tunay na nakakatayo. Lumayas ka rito, Eduardo. Sigaw ni Sev, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa armrest ng kanyang wheelchair hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Aalis na ako, tawa ni Eduardo habang tumatalikod. Enjoy your little house and wife game, Severino. Baka bukas wala na kayong uuwian. At ikaw, Althea, siguraduhin mong hindi ka magiging isang pabigat dahil sa pamilyang ito ang mga pabigat ay itinatapon sa basurahan. Nang makaalis si Eduardo, ang katahimikan sa silid ay naging mas mabigat kaysa kanina.
Napatingin si Althea kay Sev at nakita niya ang isang luhang dahan-dahang gumulong sa pisngi ng lalaki, isang luhang puno ng matinding puot at determinasyon. Hindi ko hahayaang makuha niya ang lahat. Bulong ni Sev ang kanyang boses ay tila isang sumpa na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Althea, kung gusto mong tumulong, kailangan mong manatili sa tabi ko. Kahit anong mangyari, huwag kang bibitiw. Nakahawak si Althea sa kamay ni Sev isang mahigpit at nangangakong pisil. Hinding-hindi po ako bibitiw, Sev. Sabay nating lalabanan sila. Wala akong pakialam kung anong hirap ang dinaranas mo rito, Althea. Ang kailangan ko ay pera. Ibigay mo sa akin ang allowance na ibinibigay sa iyo ng mga Villarreal dahil kailangan namin para sa paglipat ng bahay at para na rin sa pag-ayos ng mga papeles ni Clarice sa ibang bansa. Ang mga salitang iyon ni Doña Imelda ay tila mga latay ng pamatok sa likuran ni Althea. Nakatayo ang dalaga sa gitna ng malawak na hardin ng mansyon. Ang kanyang mga kamay ay marumi pa mula sa pagbubungkal ng lupa at pag-aayos ng mga halaman. Isang karagdagang trabahong ibinigay sa kanya ni Doña Victoria upang lalo siyang pahirapan. Ngunit ang dumi sa kanyang mga kamay ay walang-wala kumpara sa pait na nararamdaman niya habang nakatingin sa sariling ina. Suot ni Doña Imelda ang kanyang pinakamagarang damit, tila ba hindi siya ang taong nabaon sa utang at nagbenta ng sariling anak. Ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng kahit kaunting pag-aalala para sa kalagayan ni Althea. Sa halip, ang tanging nakikita doon ay ang kumikinang na pagnanasa sa pera. Mawala po akong pera. Mahinang sagot ni Althea, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagod at pagkadismaya. Hindi po ako binibigyan ng cash dito. Ang lahat ng kailangan ko ay ibinibigay nila sa anyo ng gamit o pagkain. At alam niyo po, halos katulong na ang turing nila sa akin dito para lang mabayaran ang utang niyo. Isang matunog na pagismid ang isinagot ni Doña Imelda. Lumapit siya kay Althea at hinawakan ng mahigpit ang braso nito, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng dalaga. Huwag kang magsinungaling sa akin, imposibleng walang ibinibigay sa iyo si Severino. Asawa ka niya, hindi ba gamitin mo ang ganda mo? Akitin mo siya o gumawa ka ng paraan para makuha ang tiwala niya. Huwag kang maging inutil, Althea. Isipin mo ang lahat ng sakripisyong ginawa ko para palakihin ka. 9 na buwan kitang dinala sa sinapupunan ko. Tapos ngayon na kailangan ko ang tulong mo, pagkakaitan mo ako. Sakripisyo po ba ang tawag sa pagtrato sa akin na parang basura habang si Clarice ay parang reyna? Hindi na napigilan ni Althea ang kanyang sarili. Ang mga luhang pilit niyang pinipigil ay dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi, nagiiwan ng guhit sa kanyang mukhang puno ng alikabok. Ibinigay ko na ang lahat, ma. Ibinigay ko ang kalayaan ko, ang pangarap ko, ang buong buhay ko, para lang mabayaran ang utang niyo. Hindi pa ba sapat iyon? Walang sapat na bayad sa utang mo sa akin bilang ina mo, bulyaw ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hardin. Utang mo sa akin ang hininga mo, kung hindi dahil sa akin wala ka rito. Kaya kung kailangan mong magnakaw o magmakaawa sa asawa mong baldado, gawin mo. Dahil sa susunod na linggo, kapag hindi ko nakuha ang pera, asahan mong hinding-hindi mo na ako makikita. Sa hindi kalayuan sa ilalim ng anino ng malaking terrace, nakaupo si Sev sa kanyang wheelchair. Tahimik niyang pinapanood ang bawat tagpo, ang bawat sampal ng salita na ibinabato ng ina ni Althea sa dalaga. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom. Noong una, akala ni Sev ay kasabwat si Althea sa kasakiman ng kanyang pamilya. Akala niya ay isa rin itong linta na naghihintay lang ng pagkakataong sumipsip ng yaman. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng unti-unting pinapatay ng sarili nitong dugo at laman. Dahan-dahang lumapit si Sev, ang tunog ng kanyang wheelchair sa semento ay naging hudyat ng pagtigil ng bangayan ng dalawa. Mabilis na nagbago ang anyo ni Doña Imelda. Mula sa pagiging malupit na ina, bigla siyang nagmukhang isang kaawa-awang babae. "O Severino anak, mabuti at narito ka," bungad ni Doña Imelda na may kasamang plastik ng ngiti. "Kinukumusta ko lang itong si Althea. Alam mo naman bilang ina, hindi ako mapakali hanggat hindi ko nasisigurong maayos ang kalagayan niya sa piling mo." Hindi sumagot si Seve. Ang kanyang tingin ay nananatiling nakatitig sa namumulang braso ni Althea, kung saan bumaon ang mga kuko ng kanyang ina. Pagkatapos tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Imelda, isang tingin na tila ba nakakakita ng bawat kasinungalingan sa loob ng kaluluwa nito. "Tapos na ba ang drama mo, Doña Imelda?" Malamig na tanong ni Sev.
Dahil kung tapos na maaari ka nang lumayas. Ang mansyon na ito ay hindi palengke para sa mga taong nagtitinda ng sarili nilang anak. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Doña Imelda. Severino, anong ibig mong sabihin? Ako ay narito para sa kabutihan ng aking anak. Ang kabutihan na tinutukoy mo ay ang laman ng pitaka ko, putol ni Sev sa kanyang sinasabi. Mula ngayon, huwag na huwag ka nang tatapak sa lupang ito nang wala akong pahintulot. At kung marinig ko pa na tinatakot mo si Althea gamit ang lintik na utang na loob na iyan, sisiguraduhin kong pati ang natitirang sentimo sa bulsa mo ay mawawala. Maliwanag, sa takot sa autoridad ni Sev, mabilis na tumalikod si Doña Imelda. Bago siya tuluyang lumayo, binigyan niya si Althea ng isang huling tingin na puno ng puot, tila ba sinasabing magbabayad ang dalaga sa nangyaring ito. Nang maiwan silang dalawa sa hardin, hindi makatingin si Althea kay Sev. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pagpigil ng iyak. Nakaramdam siya ng matinding hiya-hiya dahil nakita ng lalaking ito kung gaano kadumi ang pamilyang pinagmulan niya. Salamat po, bulong ni Althea, ang kanyang mga kamay ay pilit na itinatago sa likod ng kanyang maruming tapes. Huwag kang magpasalamat, sabi ni Sev. Ang boses ay nananatiling matigas. Ngunit may kakaibang tono na hindi maipaliwanag. Ginawa ko lang iyon dahil ayaw ko nang maingay sa paligid ko. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Althea at tiningnan ang mga sugat sa palad nito mula sa paghahalaman. Bakit mo hinahayaang gawin nila ito sa iyo, Althea? Hindi ka ba napapagod na maging biktima? Tumingin si Althea kay Sev, ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim na pighati na tila ba wala ng katapusan. Dahil wala na po akong ibang mapupuntahan, Sev. Ang pamilyang dapat ay nagpoprotekta sa akin, sila pa ang unang bumibitay sa akin. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Sa gitna ng luntiang hardin, ang 2 taong turing ng mundo ay sira at walang halaga ay nagkatitigan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Sev ang isang kakaibang kirot sa kanyang puso, isang kirot na hindi dulot ng kanyang mga sugat, kundi ng kagustuhang protektahan ang babaeng nasa harap niya. Mula ngayon, wika ni Sev, habang dahan-dahang binibitiwan ang kamay ni Althea, ang tanging utang na kailangan mong bayaran ay ang utang mo sa sarili mo. Pumasok ka na sa loob, at huwag mo nang hahawakan ang mga halamang iyan. May mga katulong para dyan. Habang pinapanood ni Althea ang pag-alis ni Sev, naramdaman niya ang isang munting liwanag sa gitna ng madilim niyang mundo. Ang tanikala ng utang na loob na nakagapos sa kanyang leeg ay tila bahagyang lumuwag. Ngunit alam niya ang tunay na bagyo ay parating pa lamang. Tila isang dambuhalang bagyo na walang babala ang biglang pagdating ng isang figura sa pintuan ng mansyon ng mga Villarreal. Ang amoy ng mamahaling pabango na dati ay kinasusuklaman ni Althea ay muling humahalimuyak sa paligid. Habang abala ang dalaga sa pag-aayos ng mga bulaklak sa florera sa bulwagan, narinig niya ang tunog ng bawat hakbang ng sapatos na may mataas na takong bawat lapat nito sa marmol na sahig ay tila isang babala ng panganib. Nang iangat ni Althea ang kanyang paningin doon, ay nakatayo si Clarice. Suot nito ang isang pulang damit na tila sumisigaw ng karangyaan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle at ang kanyang mga labi ay may mapanuyang ngiti. Ngunit sa likod ng lahat ng ayos na iyon, nakikita ni Althea ang pagod at ang bahid ng kawalan ng pag-asa na pilit nitong itinatago. "Missed me, little sister," bungad ni Clarice, ang kanyang boses ay tila isang matalim na huni ng ibon na nakakarindi sa pandinig. Nabitawan ni Althea ang hawak na gunting, ang talim nito ay lumikha ng isang mahinang kalansing sa sahig. "Clarice, anong ginagawa mo rito? Bakit parang nakakita ka naman ng multo?" Tawa ni Clarice habang dahan-dahang lumalapit at hinahawakan ang pisngi ni Althea nang may kunwaring lambing. "Dito naman talaga ako nakatira, hindi ba ako ang dapat na ikinasal kay Severino? Ako ang tunay na reyna ng bahay na ito. Ikaw, you're just a spare tire, Althea. Ngayong wala na ang perang kinuha ko, oras na para bawiin ko ang sa akin." "Wala kang pwedeng bawiin, Clarice." Matapang na sagot ni Althea. Bagaman ang kanyang tuhod ay nagsisimula ng manginig. "Tumakas ka, iniwan mo kami sa gitna ng gulo. At ngayon na ayos na ang lahat, bigla kang babalik para lang manggulo. Ayos na ang lahat." Isang marahas na paghalakhak ang pinakawalan ni Clarice. "Tingnan mo nga ang sarili mo. Mukha kang katulong, Althea. At si Severino isang baldado, how pathetic."
Pero kahit na anong sabihin mo, mas pipiliin pa rin niya ako kaysa sa isang aninong gaya mo. I'm the one he truly wanted. Hindi nagtagal narinig nila ang tunog ng wheelchair ni Sev mula sa itaas. Ang aura sa buong bulwagan ay biglang bumigat. Dahan-dahang lumitaw si Sev sa gilid ng pasilyo, ang kanyang muka ay nananatiling walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalayag sa pagitan ng dalawang magkapatid. Sa isang iglap tila nagbago ang anyo ni Clarice. Ang mapanuyang mukha ay napalitan ng isang mukhang kaawa-awa at punong-puno ng pagsisisi. Tumakbo siya patungo kay Sev at lumuhod sa paanan ng wheelchair nito. Severino, patawarin mo ako. Pagmamakaawa ni Clarice, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng kunwaring luha. Natakot lang ako noon. Ang akala ko ay hindi ko kakayanin na makita kang nasasaktan. Pero araw-araw kitang iniisip. Araw-araw akong nagsisisi na iniwan kita sa piling ng taong ito na ang tanging alam lang ay gamitin ang yaman mo. Tumingin si Sev kay Clarice, pagkatapos ay kay Althea. Ang katahimikan ay tila isang tali na unti-unting sumasakal sa leeg ni Althea. Bakit ka bumalik, Clarice? Tanong ni Sev, ang boses ay mababa at puno ng pagdududa. Bumalik ako para itama ang lahat. Sagot ni Clarice habang tinitingnan si Althea nang may lihim na puot. Si Althea Severino, huwag kang magpapadala sa kanya. Noong wala ka, lagi siyang lumalabas. May naririnig akong balita na may ibang lalaki siya. Ginagawa lang niya ito para makuha ang tiwala mo at ng kumpanya. Pagsisinungaling yan. Sigaw ni Althea, hindi na kayang tiisin ang paninira ng kapatid. Sev, alam mong hindi iyan totoo. Simula nang dumating ako rito, wala akong ibang ginawa kundi asikasuhin ka. At ang bahay na ito, lumapit si Althea upang hawakan ang kamay ni Sev, ngunit mabilis na humarang si Clarice. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang marahas na pangyayari ang naganap. Habang sinusubukan ni Clarice na itulak palayo si Althea, sinadya nitong mawalan ng balanse. Ang katawan ni Clarice ay marahas na bumagsak sa sahig, at ang kanyang ulo ay tumama sa gilid ng isang antigong mesa. Isang malakas na tunog ng pagtama ng laman sa kahoy ang umaling awngaw sa buong bulwagan. Aray, ang sakit, sigaw ni Clarice habang hawak ang kanyang ulo na nagsisimula ng magkaroon ng pasa. Althea, bakit mo ako itinulak? Gusto mo ba talaga akong patayin para lang hindi ako makabalik kay Severino? Napatulala si Althea sa kanyang mga kamay. Wala siyang ginawa. Hindi niya hinawakan ang kapatid. Ngunit sa paningin ng ibang tao, tila ba siya ang may kasalanan? Clarice, tawag ni Doña Victoria na biglang lumitaw mula sa kusina at mabilis na dumalo sa kanyang paboritong manugang. Diyos ko, Clarice, Althea, anong ginawa mo sa kanya? Napakasama mo, talagang bata ka. Tumingin si Althea kay Sev, umaasang makikita niya ang tiwala sa mga mata nito. Ngunit si Sev ay nananatiling nakatitig sa kanya nang may malamig na tingin, isang tingin na tila ba unti-unting naniniwala sa dula-dula ang ginagawa ng kanyang kapatid. Althea, ang boses ni Sev ay tila isang hatol ng kamatayan. Pumunta ka sa kwarto mo, ngayon din. Habang paakyat si Althea sa hagdanan, nararamdaman niya ang matalim na tingin ni Clarice mula sa sahig, isang tingin ng tagumpay. Alam ni Althea na nagsimula na ang tunay na impyerno. Ang kapatid na dapat ay kanyang kakampi, ay siya na ngayong magiging mitya ng kanyang tuluyang pagkasira. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila naging isang entablado para sa isang dula na puno ng kasinungalingan. Sa silid ni Althea, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Nakatitig siya sa kawalan, inaalala ang malamig na tingin ni Sev kanina. Mas masakit pa ang kawalan ng tiwala ni Sev kaysa sa lahat ng sampal na natanggap niya mula sa kanyang ina. Ngunit hindi hinayaan ni Althea na lamunin siya ng lungkot. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ang kanyang mga mata at inayos ang kanyang sarili. Kung iniisip ni Clarice na susuko siya, nang ganoon kadali nagkakamali ito. Paglabas niya ng silid, nakita niya si Clarice na prenteng nakaupo sa sofa sa bulwagan. May hawak na tasa ng tsaa at tila reynang naghihintay ng kanyang mga utusan. Nang mapansin nito si Althea, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang kunwaring pasa sa kanyang noo ay maayos na natatakpan ng makeup, ngunit ang talim ng kanyang mga mata ay hindi maitatago. Oh, nandyan ka pala, my dear sister.
Wika ni Clarice, ang boses ay puno ng pait. Akala ko ay nag-iimpake ka na. You know, Severino told me how much he missed my company. It's just a matter of time bago kanya tuluyang sipain palabas ng buhay niya. Lumapit si Althea ng walang takot. Bakit mo ba ginagawa ito, Clarice? Iniwan mo siya nung kailangan kanya. Ngayong nakikita mong maayos ang lahat, bigla kang babalik para manggulo. Wala ka bang natitirang hiya sa sarili mo? Isang marahas na paghalakhak ang pinakawalan ni Clarice habang dahan-dahang tumatayo. Hiya sa mundong ito, Althea, ang hiya ay para lang sa mga mahihirap at talunan na gaya mo. Severino is a Villarreal. Ang yaman niya, ang kumpanya niya, akin yon. At hinding-hindi ko hahayaan na isang aninong gaya mo ang makinabang sa lahat ng iyon. Humarap si Clarice kay Althea, ang kanilang mga muka ay magkalapit. Umasa ka kasing mamahalin kanya, no, how pathetic. Isang pamalit na asawa na naniwalang magkakaroon ng happy ending. Wake up, Althea. You are just a tool. And tools are meant to be replaced when the original is back. Siguro nga ay anino lang ako sa paningin nyo, sagot ni Althea. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng paninindigan. Pero ang aninong ito ang nanatili sa tabi niya noong wala siyang makita kundi dilim. Ang aninong ito ang humawak sa kamay niya noong lahat kayo ay tumalikod. Kaya kung akala mo ay ganoon lang kadaling bawiin ang isang bagay na hindi mo naman pinaghirapan, nagkakamali ka. Habang nagaganap ang sagutan ng dalawa, hindi nila alam na mula sa itaas ng hagdanan tahimik na nakikinig si Sev. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa armrest ng kanyang wheelchair. Nakikita niya sa monitor ng kanyang cellphone ang bawat micro-expression ni Clarice, ang paraan ng pagngisi nito kapag nakatalikod si Althea, ang kawalan ng tunay na emotion sa mga mata nito. Alam ni Sev na nagsisinungaling si Clarice. Alam niya ang bawat galaw nito dahil ito ang babaeng minsan niyang pinagkatiwalaan bago ang aksidente. Ngunit kailangan niyang maglaro. Kailangan niyang malaman kung sino ang kasabwat ni Clarice sa loob ng kumpanya. Nang sumapit ang hapon, ipinatawag ni Sev si Clarice sa kanyang silid. Ang dalaga ay pumasok na may kunwaring lambing, handang-handa sa kanyang susunod na hakbang. Severino, darling, Pam. Malambing na tawag ni Clarice habang lumalapit sa wheelchair ni Sev. I brought you some fruits. Gusto kong ako na ang mag-alaga sa iyo mula ngayon. Hindi ko kayang ipagkatiwala ang kalusugan mo sa isang taong gaya ni Althea. Talaga, Clarice? Tanong ni Sev, ang boses ay tila naniniwala. Handa ka na bang gawin ang lahat para sa akin? Kahit na ang ibig sabihin nito ay ang paglilinis ng katawan ko, ang pag-aasikaso sa bawat pangangailangan ko bilang isang baldado. Bahagyang nag-alinlangan si Clarice, ang bakas ng pandidiri ay panandali ang dumaan sa kanyang mga mata bago niya ito mabilis na itinago. Oo naman, kahit ano gagawin ko. Mabuti mo, sabi ni Sev habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Clarice. Dahil mamayang gabi may mahalagang dokumento akong kailangang makuha sa loob ng vault ko, gusto kong ikaw ang kumuha para sa akin. Yan ang tanda na talagang tapat ka na. Nagliwanag ang mga mata ni Clarice. Sa tingin niya ay nakuha na niya ang buong tiwala ni Sev. Paglabas niya ng silid, mabilis siyang nagtungo sa isang sulok at may tinawagan sa kanyang telepono. Eduardo, nakuha ko na siya. Mamayang gabi makukuha na natin ang mga dokumentong kailangan para mapatalsik siya sa board. Ngunit habang nagpaplano si Clarice, hindi niya napansin na si Althea ay nasa likod ng isang malaking kurtina, narinig ang bawat salita ng kanyang kapatid. Ang puso ni Althea ay mabilis na tumitibok. Kailangan niyang balaan si Sev. Nang malalim na ang gabi, lihim na pumasok si Clarice sa opisina ni Sev. Gamit ang code na nakuha niya, sinubukan niyang buksan ang vault. Ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang isang aninong gumagalaw sa likod ng malaking bookshelf. Ang pinto ng isang sekretong silid ay bahagyang bumukas. Doon nakita ni Clarice ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang mga gamit sa physical therapy, ang mga bakal na baras, at ang isang malaking salamin kung saan makikita ang mga marka ng mga hakbang sa sahig. Lumingon si Clarice nang makarinig siya ng isang marahang kaluskos. Doon sa gitna ng dilim, nakita niya ang isang figura na nakatayo ng matuwid malayo sa wheelchair na palagi nitong kinauupuan. Ang liwanag ng buwan mula sa bintana ay tumama sa mukha ng lalaki. Severino? Bulong ni Clarice, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding gulat. Nakakalakad ka. Ang pananahimik sa loob ng silid ay tila isang kumpas ng kamatayan para kay Clarice.
Nakatitig siya kay Sev na sa mga sandaling iyon ay nakatayo ng matuwid ang anino nito ay dambuhalang bumabalot sa buong silid. Ang takot sa mga mata ni Clarice ay hindi maikakaila. Ang lalaking akala niya ay mahina at baldado ay tila naging isang mapanganib na mananalunhat sa kanyang harapan. Sa Severino, anong ibig sabihin nito? Nauutal na tanong ni Clarice habang dahan-dahang umaatras patungo sa pinto. Dahan-dahang lumapit si Sev, ang bawat hakbang niya ay may bigat at tunog ng kapangyarihan sa ibabaw ng sahig. Huminto siya ilang pulgada lamang ang layo sa mukha ni Clarice. Ang ibig sabihin nito, Clarice, ay tapos na ang laro niyo ni Eduardo. Akala niyo ba ay ganoon ako kadaling lokohin? Na habang pinaplano niyo ang pagbagsak ko, ay nakaupo lang ako at naghihintay. Hinawakan ni Sev ang panga ni Clarice, hindi marahas ngunit puno ng pananakot. Isang salita lang ang lumabas sa bibig mo tungkol sa nakita mo ngayon, sisiguraduhin kong pati ang huling hininga ng pamilya mo ay kikitlin ko. Ngayon lumayas ka bago ko makalimutang babae ka. Nanginginig ang buong katawan ni Clarice habang mabilis na tumatakbo palabas ng silid. Halos mabangga niya si Althea na noon ay nagmamadaling pumasok upang balaan si Sev tungkol sa narinig niyang tawag ni Clarice kay Eduardo. "Sev, are you okay, Kantal?" Hingal na tanong ni Althea. Ngunit napatigil siya nang makita si Sev na nakaupo na muli sa kanyang wheelchair. Ang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan, ngunit ang kanyang dibdib ay mabilis pa ring bumababa at tumataas dahil sa galit. "Narinig ko po ang usapan nila ni Eduardo Severo. Plano nilang makuha ang mga dokumento sa vault mo mamayang gabi?" Mabilis na ulat ni Althea habang lumalapit sa asawa. "Alam ko, Althea. Don't worry, everything is under control." Sagot ni Sev, ang kanyang boses ay unti-unting kumakalma nang marinig ang tinig ng dalaga. Biglang bumuhos ang isang napakalakas na ulan sa labas. Ang bawat patak nito sa bubungan ay tila isang ligaw na musika sa gitna ng tensyon. Kasabay nito ang lahat ng ilaw sa mansyon ay biglang namatay. Ang kadiliman ay agad na lumamon sa silid, tanging ang liwanag ng kidlat mula sa bintana ang nagbibigay ng panandaliang anino sa paligid. "Brownout," bulong ni Althea. Nakaramdam siya ng bahagyang kaba dahil sa dilim at sa lakas ng kulog na tila yumayanig sa pundasyon ng bahay. "Huwag kang matakot. Nandito ako." Narinig niya ang baritono at panatag na boses ni Seven. Naramdaman ni Althea ang isang kamay na humawak sa kanyang pulso at dahan-dahang humila sa kanya patungo sa direksyon ni Sever. Sa gitna ng dilim, pinaupo ni Sev si Althea sa isang maliit na upuan sa tabi ng kanyang wheelchair. Ang amoy ng sandalwood mula kay Sev ay tila isang proteksyon na bumabalot kay Althea. Pinapakalma ang kanyang mabilis na tibok ng puso. "Sev, bakit po kailangan nating dumaan sa ganitong gulo?" Tanong ni Althea, ang kanyang boses ay tila isang munting hiling sa gitna ng bagyo. Dahan-dahang iniangat ni Sev ang kanyang kamay at hinaplos ang buhok ni Althea. Ang bawat daliri nito ay tila nagiiwan ng kuryente sa balat ng dalaga. "Dahil sa mundong kinalakihan ko, Althea, ang tiwala ay isang karangyaan na hindi ko kayang bayaran. Pero ikaw lang ang kaisa-isang bagay na hindi ko inaasahan, pero kailangan ko." Inilapit ni Sev ang kanyang mukha sa mukha ni Althea. Sa gitna ng dilim, tanging ang kanilang mga hininga na nagtatagpo ang naririnig. Naramdaman ni Althea ang init ng balat ni Sev sa kanyang pisngi. Ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi na dahil sa takot sa ulan, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang kinalimutan, ang pakiramdam ng pagiging mahalaga. "Althea," bulong ni Sev, ang kanyang mga labi ay halos sumasagi na sa tenga ng dalaga. "Stay with me, not because of the contract, not because of the debt. Stay with me because I don't want to face this darkness alone anymore." Hindi nakapagsalita si Althea. Sa halip, dahan-dahan niyang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Sever. Naramdaman niya ang braso ng lalaki na pumalibot sa kanya, isang mahigpit at nangangakong yakap na tila nagsasabing sa loob ng mga bisig na ito, siya ay ligtas. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng sakit mula kay Doña Imelda, ang lahat ng pang-iinsulto ni Clarice, at ang lahat ng paghihirap sa mansyon ay tila naglaho. May isang bagong uri ng pag-asa ang unti-unting sumisibol sa puso ni Althea, isang pag-asang hindi na lang siya isang pamalit, kundi ang tanging lunas sa sugatang puso ni Severino. Subalit sa gitna ng kanilang matamis na sandali, isang liwanag mula sa isang flashlight ang tumama sa pintuan.
Naroon si Yaya Rosa, ang mukha ay puno ng pag-aalala at takot. Senyorito Sev Althea, narito na ang mga pulis. Tawag ng matanda, ang boses ay nanginginig. May nag-report na may illegal na aktibidad sa loob ng opisina nyo at may dalang search warrant ang mga ito. Mabilis na kumalas si Sev mula sa yakap ni Althea. Ang kanyang mga mata ay muling naging matalas at handa sa pakikipaglaban. Eduardo, sinimulan na niya ang kanyang huling hakbang. Tumingin si Sev kay Althea, ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa kamay ng dalaga. Sa huling pagkakataon, bago bumalik ang mga ilaw. Whatever happens, Althea, don't let them take the small black box inside the safe. It holds the only evidence that can save us. Tandaan mo ito, Althea, ang tiwala sa pamilyang ito ay parang isang basong kristal. Kapag nabasag, kahit anong pandikit ang gamitin mo, laging may bakas ng lamat. Ang boses ni Eduardo ay tila isang malamig na bulong ng ahas habang nakatayo siya sa madilim na sulok ng library. Kakaalis lang ng mga pulis matapos silang harapin ni Sev nang may matinding kapanatagan. Walang nahanap ang mga awtoridad sa loob ng vault, kundi ang mga legal na dokumento ng kumpanya. Ngunit para kay Althea, ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi pa rin naglalaho. Alam niyang hindi titigil si Eduardo sa isang simpleng raid lamang. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa pag-aayos ng mansyon, matapos ang kaguluhan, nilapitan ni Eduardo si Althea sa hardin. Althea, hija, simula nito ang boses ay puno ng mapagkunwaring pag-aalala. Gusto ko lang humingi ng paumanhin sa nangyari kagabi. Alam mo naman ang Chumo medyo paranoid lang pagdating sa seguridad ng kumpanya. Bilang pambawi, gusto kong ihatid mo itong mahahalagang gamot para kay Severino sa storage unit sa labas ng mansion. Ang driver na si Rico ay nandoon, pero mukhang na-spray ng paa kaya hindi makapasok sa loob. Ayon kay Bob kahit dahil sa likas na kabaitan. At pag-aalala kay Sev, hindi nagdalawang isip si Althea. Tinanggap niya ang maliit na bag at nagtungo sa lumang guest wing malapit sa dulo ng property. Ang sikat ng araw ay matindi, ngunit habang papalapit siya sa gusali, ang hangin ay tila nagiging mas malamig at mapanganib. At pagpasok ni Althea sa loob, nakita niya ang driver na si Rico na nakaupo sa isang lumang sofa, mukhang hirap na hirap at gulo-gulo ang suot. Rico, are you okay? Eto na yung gamot na pinapabigay ni Don Eduardo. Wika ni Althea habang lumalapit. Ngunit bago pa man siya makalapit ng tuluyan, biglang tumayo si Rico. Ang mga mata nito ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Pasensya na po, Ma'am Althea. Kailangan ko lang po itong gawin para sa pamilya ko, bulong ng lalaki. Sa isang iglap, hinila ni Rico ang braso ni Althea. Sa gulat ng dalaga, nawalan siya ng balanse at napasandal sa dibdib ng lalaki. Sinubukan ni Althea na pumalag, ngunit tila may kung anong puwersa na nagtutulak kay Rico na huwag siyang bitawan. Sa mga sandaling iyon, ang pinto ng guest wing ay marahas na bumukas. Isang mabilis na liwanag ng flash mula sa isang camera ang tumama sa mga mata ni Althea, nag-iiwan ng pansamantalang pagkabulag. Caught in the act, ang nakakarinding boses ni Clarice ang pumunit sa katahimikan. Naroon siya sa pintuan kasama si Doña Victoria at isang estrangherong lalaki na may hawak na propesyonal na kamera. Diyos ko, Althea, anong kahalayan ito? Sigaw ni Doña Victoria, ang kanyang muka ay tila sasabog sa tindi ng galit at pandidiri. Habang ang anak ko ay nagpapakahirap magpagaling, ikaw ay narito sa madilim na silid kasama ang isang driver. Hindi po totoo iyan, Doña Victoria, pinapunta ako rito ni Don Eduardo para dalhin ang gamot ni Sevda. Git ni Althea, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaayos ang kanyang gusot na damit. Gamot? Anong gamot, tumadi? Tawa ni Clarice habang kinukuha ang bag mula sa kamay ni Althea. Nang buksan niya ito, walang laman kundi mga lumang papel at isang bote ng alak. Ito ba ang gamot na sinasabi mo? Napakagaling mo talagang gumawa ng kwento, Althea. Pero ang mga litratong ito ay hindi nagsisinungaling. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Althea ang isang maliit na asul na ribbon, sa sahig ang ribbon, na palaging suot ni Yaya Rosa sa kanyang uniforme. Isang munting alaala ng kabutihan sa gitna ng isang madilim na patibong. Pinulot niya ito nang palihim nararamdaman ng isang kakaibang lakas na nagmumula sa simpleng bagay na iyon. Hindi siya pwedeng sumuko. Dinala si Althea pabalik sa main mansion, tila isang kriminal na hinatulan na bago pa man dumaan sa paglilitis. Sa bulwagan, naroon si Sev nakaupo sa kanyang wheelchair,
Ang mukha ay tila isang estatwa ng yelo. Inihagis ni Eduardo ang mga litrato sa mesa sa harapan ni Sev. Severino, tingnan mo ang asawa mo. Wika ni Eduardo, ang boses ay puno ng kunwaring pighati. Ito ba ang babaeng pinagkatiwalaan mo habang binibigyan mo siya ng lahat pinagtataksilan kanya sa ilalim ng sarili mong bubong? Tinitigan ni Sev ang mga litrato. Sa bawat kuha tila kitang-kita ang pagyakap ni Althea kay Rico, ang pagkakalapit ng kanilang mga muka sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang katahimikan ni Sev ay mas masakit pa sa bawat sigaw ni Doña Victoria. Sev, maniwala ka sa akin. Patibong ito, bulong ni Althea, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Dahan-dahang iniangat ni Sev ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling madilim, tila walang mababakas na kahit anong emosyon. Althea, pagkatapos ng lahat ng ipinakita ko sa'yo, pagkatapos ng gabing iyon sa dilim. Sev, please. Enough, sigaw ni Doña Victoria. Severino, hindi na pwedeng manatili ang babaeng ito rito. Bukas na bukas din ihahanda ko ang mga papeles para sa annulment. At ikaw, Althea, lumayas ka sa harap namin bago ko patawagin ang mga security para kalad ka rin kapalabas. Tumalikod si Althea, ang kanyang puso ay tila dinudurog ng isang dambuhalang kamay. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang mahinang bulong ni Eduardo sa kanyang tenga habang nilalagpasan siya nito. I told you, Althea, tools are easily replaced. Pagdating ni Althea sa kanyang silid, agad niyang isinara ang pinto at napasandal dito. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga mata ay tuyo ngunit puno ng isang matinding apoy. Binuksan niya ang kanyang palad at tiningnan ang asul na ribbon ni Yaya Rosa. May napansin siyang kakaiba, may nakatago sa loob ng tahi ng ribbon. Isang napakaliit na memory card. Sa kabilang dako ng mansyon sa loob ng kanyang opisina, binuksan ni Sev ang isang drawer at kinuha ang maliit na itim na kahon na binanggit niya kay Althea kagabi. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa ibabaw nito. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa tumunog ang kanyang mga ngipin. Hindi niyo alam kung sino ang kinalaban niyo, bulong ni Sev sa hangin. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatitig sa mga litrato ng pagtataksil, kundi sa isang hidden camera footage sa kanyang laptop na nagpapakita kay Eduardo na kausap si Rico bago pumasok si Althea sa guest wing. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Sev. Si Clarice ay nakatayo sa labas ng kanyang pinto, may hawak na isang hiringgilya na puno ng isang malinaw na likido. Isang ngiting demonyo ang gumuhit sa mga labi ng babae. Tila naging mitya ng isang malaking sunog ang video na mabilis na kumalat sa social media at sa bawat sulok ng mga grupong kinabibilangan ng mga elitista sa Maynila. Hindi lamang ito mga litrato, isa itong maikling footage na tila kuha mula sa malayo, kung saan makikita ang isang babaeng kamukhang-kamukha ni Althea na masayang nakikipagtawanan at yumayakap sa driver na si Rico sa loob ng madilim na guest wing. Ang anggulo ng video ay sadyang ginawa upang maging malaswa sa paningin ng sinumang makakapanood nito. Sa loob ng mansyon, ang bawat katulong ay umiiwas ng tingin kay Althea. Ang mga bulong na dati ay mahina ay naging tila mga sigaw ng panghuhusga na naririnig niya sa bawat pasilyo. Habang naglalakad si Althea patungo sa kusina, upang kumuha ng tubig, naramdaman niya ang matitinding tingin na tila mga kutsilyong bumabaon sa kanyang likuran. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay nang tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalan ni Doña Imelda ang rumehistro sa screen. Sa isang sandali umasa si Althea na marahil ay tatawag ang kanyang ina upang itanong kung maayos ba siya o kung totoo ba ang mga kumakalat na balita. Ngunit ang unang boses na narinig niya ay isang matinis at marahas na hiyaw. Althea, napakawalang hiya mong bata ka. Sigaw ni Doña Imelda mula sa kabilang linya. Ang bawat salita nito ay puno ng lason. Hindi sapat na naging pampalit ka lang sa kapatid mo. Kailangan mo pa kaming hiyain ng ganito. Ang balita tungkol sa pagtataksil mo ay kumakalat na sa buong subdivision. Paano na lang ang magiging kinabukasan ni Clarice kung ang kapatid niya ay isang babaeng mababa ang lipad? Mamakinig po kayo. Edited ang video na yon. Hindi ako yon, ma. Pagsusumamo ni Althea, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa telepono hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Huwag mo akong gamitan ng mga palusot mo, pabalang na sagot ng kanyang ina. Makinig ka sa akin, Althea. Kung gusto mong bumawi sa pamilyang ito, tanggapin mo ang kasalanan.
Sabihin mo na lang na ikaw ang may kasalanan at humingi ka ng tawad ng lantarang para hindi madamay ang pangalan ni Clarice. Iyan lang ang tanging paraan para magkaroon ka pa ng silbi sa akin. Naramdaman ni Althea ang panunuyo ng kanyang lalamunan, tila ba punong-puno ito ng buhangin, na sa bawat paglunok ay nagiiwan ng gasgas sa kanyang lalamunan. Anak niyo rin po ako. Bakit mas mahalaga pa ang pangalan ni Clarice kaysa sa katotohanan ko? Dahil si Clarice ay may pag-asa, samantalang ikaw ay isang pabigat lang simula pa noong bata ka. Ang tawag ay naputol, iniwan si Althea sa gitna ng isang nakabibingig na katahimikan. Dahan-dahang binitiwan ni Althea ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat, ngunit ang paningin niya ay malabo dahil sa mga luhang pilit na hindi bumubuhos. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Naroon si Sev nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatitig sa kawalan. "Sev!" Tawag ni Althea, ang boses ay tila isang munting hiling. Hindi lumingon si Seven. Ang kanyang likuran ay tila isang pader ng yelo na walang anumang butas para sa init. Lumabas na ang desisyon ng board, Althea. Dahil sa iskandalong ito, ang moralidad ng pamumuno ko ay kinukwestiyon. Gusto ni Eduardo na bumaba ako sa pwesto. Lalaban tayo, Sev. Hawak ko ang memory card ni Yaya Rosa. "Ibigay mo sa akin iyan," putol ni Sev sa kanyang sinasabi. Ang kanyang boses ay malamig, walang bakas ng emosyong ipinakita niya noong gabing madilim. "Huwag mo nang dagdagan ng gulo, Althea. Siguro nga ay tama sila. Isang pagkakamali na dinala kita sa buhay ko." Ang may mga salitang iyon ay mas matindi pa sa sampal ni Doña Imelda. Tila ba ang lahat ng pag-asang binuo ni Althea sa loob ng ilang linggo ay gumuho sa isang iglap. Inabot niya ang maliit na memory card kay Sev, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kinuha ito ni Sev nang hindi man lang tumitingin sa kanya at mabilis na pinaandar ang kanyang wheelchair palabas ng silid. Naiwang mag-isa si Althea. Naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga binti hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Ang lamig ng marmol ay tumatagos sa kanyang balat, ngunit ang lamig sa kanyang puso ay mas matindi. Sa bawat tibok nito, tila may isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang unti-unting namamatay. Habang nakaupo sa sahig, napansin ni Althea ang isang bagay sa ilalim ng sofa, isang maliit na bote ng gamot na nalaglag. Pinulot niya ito at nakita ang label. Hindi ito ang gamot na karaniwang iniinom ni Sev para sa kanyang physical therapy. Isa itong uri ng pampatulog na may matinding doses. Biglang naalala ni Althea ang nakita niya kagabi si Clarice, na may hawak na hiringgilya sa labas ng pinto ni Sev. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. Hindi lamang ang kanyang dangal ang nasa panganib. Ang buhay ni Sev ay nasa kamay ng mga taong walang ibang hangad, kundi ang kamatayan nito. Tumayo si Althea, pinilit na itayo ang kanyang sarili sa kabila ng panghihina. Kailangan niyang malaman kung nasaan si Sev. Ngunit paglabas niya ng silid, sinalubong siya ni Eduardo na may 2 bodyguard. "Saan ka pupunta, Althea?" Nakangiting tanong ni Eduardo, ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay. "Tapos na ang oras mo sa mansyon na ito. Nakahanda na ang sasakyang magdadala sa iyo sa isang malayong probinsya kung saan hinding-hindi ka na makakabalik." "Nasaan si Sev? Anong ginawa niyo sa kanya?" sigaw ni Althea habang pilit na kumakawala sa hawak ng mga bodyguard. "Huwag kang mag-alala para sa asawa mo," tawa ni Eduardo. Sa mga sandaling ito, masarap ang tulog ni Severino. At kapag nagising siya, wala na siyang matatandaan kundi ang pag-iwan mo sa kanya para sa ibang lalaki. Kinaladkad si Althea palabas ng mansyon, ang kanyang mga sigaw ay nilunod ng tunog ng paparating na sasakyan. Habang isinasakay siya sa loob, nakita niya ang isang figura sa bintana ng ikalawang palapag, si Clarice, na may hawak na baso ng wine at nakatingin sa kanya nang may mapanuyang ngiti. Ngunit bago pa man maisara ang pinto ng sasakyan, narinig ni Althea ang isang malakas na tunog mula sa loob ng mansyon. Hindi ito tunog ng sigaw, kundi tunog ng isang alarm na tila nagmumula sa silid ni Sev. "Tandaan mo ito, Althea, sa mundong ito ang mga boses ng gaya mong walang yaman ay tila hangin lang na dumadaan. Walang nakikinig, walang nagpapahalaga, at madaling ibaon sa limot." Ang boses ng isa sa mga bodyguard ni Eduardo ay tila isang hatol habang mabilis na binabagtas ng itim na sasakyan ang madilim at liblib na kalsada patungo sa labas ng lungsod. Nakaupo si Althea sa likuran, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakatali ng isang magaspang na lubid na unti-unting pumapalis sa kanyang balat.
Ang bawat lundag ng sasakyan sa hindi pantay na daan ay tila isang paalala ng kanyang mabuhay na kapalaran. Tumingin si Althea sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod na dati ay tila mga bituin ng pag-asa, ay unti-unti nang naglalaho, napapalitan ng dambuhalang anino ng mga puno at masukal na kagubatan. Sa kanyang isipan paulit-ulit na bumabalik ang mukha ni Sev ang huling pagkakataon na tiningnan siya nito ng may lamig at kawalan ng tiwala. Sev, sana ay ligtas ka, ibulong ni Althea sa kanyang sarili. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat paglunok ay tila may dumi na bumabara. Ang sakit ng pagkakalagay niya sa sitwasyong ito ay hindi lamang dahil sa takot para sa sariling buhay, kundi dahil sa irony na ang taong pinili niyang protektahan ay ang huling taong naniwala sa kanyang pagkakasala. Nakarating sila sa isang lumang bodega sa gitna ng isang abandonadong taniman. Marahas na hinila si Althea palabas ng sasakyan dahilan upang sumubsob siya sa lupang basa ng hamog. Ang lamig ng lupa ay tumagos sa kanyang suot na manipis na blusa, ngunit ang lamig sa loob ng kanyang dibdib ay mas matindi. Ikinulong siya sa isang maliit na silid na amoy amag at luma, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na butas sa bubungan. Habang nakaupo sa sulok, naramdaman ni Althea ang panghihina ng kanyang loob. Ang bawat hikbi na kanyang pinakakawalan ay tila nawawala sa loob ng 4 na sulok ng silid. Naalala niya si Yaya Rosa, ang asul na ribbon, at ang memory card na ibinigay niya kay Sev. Mayroon pa ba siyang pag-asa? O sadyang hanggang dito na lang ang kwento ng nobyang pamalit? Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, narinig ni Althea ang isang mahinang kaluskos sa labas ng pinto. Akala niya ay ang mga bantay na magdadala ng pagkain, ngunit ang boses na narinig niya ay tila isang tinig mula sa langit. Althea, iha, nandyan ka ba? Yaya Rosa. Bulong ni Althea. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Sa pamamagitan ng maliit na siwang sa pinto, nakita niya ang matanda. Hingal na hingal si Yaya Rosa, ang kanyang uniforme ay puno ng dumi at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sumunod ako sa kanila, iha. Lihim akong sumakay sa likod ng truck na sumunod sa inyo. Hindi ko hahayaang saktan kanila. Yaya, umalis na po kayo rito, mapapahamak lang kayo, pagsusumamo ni Althea. Hindi, iha, may dala akong susi. Nakuha ko ito sa isa sa mga bodyguard nung nakatulog sila sa labas. Wika ng matanda habang nanginginig na isinususi ang pinto. Nang bumukas ang pinto agad, naniyakap ni Althea ang matanda. Ang init ng yakap ni Yaya Rosa ay tila isang gamot sa kanyang nanlalamig na kaluluwa. Ngunit bago pa man sila makatakas, narinig nila ang tunog ng papalapit na mga hakbang at ang boses ni Eduardo mula sa labas. Siguraduhin niyo na walang makakalapit sa kanya. Bukas pagkatapos ng gala, tatapusin na natin ang lahat, utos ni Eduardo. Mabilis na itinago ni Yaya Rosa si Althea sa likod ng ilang dambuhalang sako ng bigas sa madilim na sulok ng bodega. Huwag kang lalabas, iha. Kahit anong mangyari, huwag kang gagawa ng ingay. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita ni Althea si Eduardo na pumasok sa silid. Nang makitang walang tao, nagwala ang lalaki. Nasaan siya? Nasaan ang babaeng iyon? Sa gitna ng galit ni Eduardo, may isang bagay siyang nabanggit na nagpasinghap kay Althea. Hindi pwedeng mawala ang babaeng iyan. Siya lang ang tanging paraan para mapilitan si Severino na ibigay ang kumpanya bago tuluyang tumalab ang lason na ibinibigay ni Clarice sa kanya. Lason. Ang hinala ni Althea ay totoo. Unti-unting pinapatay ni Clarice si Sev gamit ang mga gamot na ibinibigay nito. Samantala sa loob ng mansyon ng mga Villarreal, abala ang lahat sa paghahanda para sa engrandeng gala. Si Clarice ay nakatayo sa harap ng salamin, suot ang isang mamahaling puting gown na tila ba siya ang bituin ng gabi. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tagumpay, iniisip na sa gabing ito, tuluyan na niyang makukuha ang lahat ang yaman ng kumpanya at ang lalaking noon ay tinanggihan niya. Pumasok si Clarice sa silid ni Sev, may daladalang baso ng tubig. Severino, darling, inumin mo na ito. Kailangan mong maging malakas para sa anunsyo mamaya. Tumingin si Sev kay Clarice. Ang kanyang mga mata ay tila malabo, tila wala sa sarili. Dahan-dahan niyang kinuha ang baso at ininom ang laman nito. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Clarice habang pinapanood ang lalaki. Ngunit nang makalabas si Clarice, dahan-dahang idinilat ni Sev ang kanyang mga mata. Mula sa kanyang ilalim ng dila, inilabas niya ang maliit na tableta na hindi niya nilunok.
Ang kanyang mga mata ay biglang naging matalas at puno ng isang mapanganib na liwanag. Sa loob ng madilim na bodega naramdaman ni Althea ang isang matinding paninindigan. Hindi na siya ang Althea na laging yumuyuko. Kung ito na ang huling laban niya, titiyakin niyang hindi siya mamamatay ng walang laban. Yaya Rosan, bulong ni Althea habang hawak ang kamay ng matanda. Kailangan nating makabalik sa mansyon. Kailangan nating iligtas si Sever. Pirmahan mo na ito, Althea. This is the only way para malinis ang pangalan ng pamilya natin matapos ang lahat ng kalat na ginawa mo. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka pa namin sa harap ng media bilang isang makasalanang babae. Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa loob ng madilim na silid sa silong ng mansyon. Dito dinala si Althea matapos siyang mahuli ng mga tauhan ni Eduardo habang sinusubukang tumakas sa bodega. Nakatayo ang kanyang ina sa harap niya, hawak ang isang mamahaling ballpen na tila isang sandata, habang sa likuran nito ay si Clarice suot ang kanyang kumikinang na gown para sa gala mabango at tila isang anghel na walang malay. Nakatitig si Althea sa mga papeles na nakalatag sa maruming mesa. Annulment papers. Isang pag-amin na siya ay nagtaksil kay Severino, isang kasinungalingan na binuo para lamang maging malinis si Clarice sa paningin ng mga Villarreal. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanya. Siya ang nagsakripisyo, siya ang nagtrabaho, ngunit sa huli siya pa rin ang kailangang maging dumi para lang kuminang ang kanyang kapatid. Paano niyo nagagawa ito? Bulong ni Althea. Ang kanyang mga labi ay tuyo at may bahid ng dugo, ang kanyang buhok ay gulo-gulo malayo sa imahe ng isang asawa ng bilyonaryo. Ina ko po kayo. Alam niyo ang totoo. Alam niyong hinding-hindi ko magagawa ang ibinibintang niyo. Ang katotohanan ay kung ano ang nakikita ng mga tao. Bulyaw ni Doña Imelda, ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang dinuduro ang anak. Makinig ka, Althea. Wala ka ng silbi kay Severino. Pinalayas ka na niya sa isip niya. Pero si Clarice may pagkakataon pa siyang maging reyna ng mga Villarreal. Kapag pumirma ka rito, mawawala ang lahat ng kaso laban sa atin. Maliligtas ang dangal ko. Isipin mo naman ako kahit minsan lang. Danggal niyo o ang luho niyo. Balik na tanong ni Althea, ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng pait. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Althea. Ang tunog ng pagtama ng palad ni Doña Imelda sa balat ng kanyang anak ay tila isang pagguho ng huling pundasyon ng pagmamahal sa puso ng dalaga. Hindi gumalaw si Althea. Hinayaan niyang manatiling nakalingon ang kanyang mukha, sa gilid nararamdaman ang matinding hapdi, na tila ba apoy na sumusunog sa kanyang pagkatao. How dare you? Sigaw ni Doña Imelda. Wala kang utang na loob. Pinakain kita binihisan, tapos ngayon ay sasagutin mo ako ng ganyan. Dahan-dahang lumingon si Althea. Ang kanyang mga mata ay wala ng luha. Ang mga ito ay tuyo malamig at puno ng isang uri ng kapangyarihang hindi kailanman nakita ng kanyang ina. Pinakain niyo po ako para maging alipin ni Clarice. Binihisan niyo po ako para maging pampalit sa mga pagkakamali niya. Ang utang na loob na sinasabi niyo, Ma, ay matagal ko nang nabayaran ng dugo at luha. Simula sa gabing ito, wala na akong utang sa inyo. Tumawa ng mapanuya si Clarice habang lumalapit ang amoy ng kanyang pabango ay tila sumasakal sa hanging amoy alikabok sa silid. Napakadrama mo talaga, Althea. You think you're a hero, no? You're just a loser. Pirmahan mo na yan dahil mamaya sa gala i-anunsyo na ni Severino ang paghihiwalay nyo. Ayaw mo naman sigurong kaladkarin ka ng mga guard sa harap ng lahat. Di ba, be smart for once? Iniabot ni Clarice ang ballpen. Tiningnan ni Althea ang kanyang kapatid, pagkatapos ay ang kanyang ina. Sa kabilang dako ng mansyon, nararamdaman niya ang presensya ni Sev. Naalala niya ang bawat haplos, ang bawat lihim na pag-uusap, at ang pangako ng pag-asa na binuo nila sa gitna ng dilim. Kinuha ni Althea ang ballpen. Ang kanyang kamay ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng desisyong kanyang gagawin. Inilapat niya ang dulo ng ballpen sa papel. Ang bawat titik ng kanyang pangalan ay tila isang piraso ng kanyang kaluluwa na kanyang tinatalikuran. Mabuti naman at natauhan ka. Sabi ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay biglang lumambot nang makita ang pirma. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng kaunting pera para makapagsimula ka sa malayo. Basta huwag ka nang babalik. Nang matapos ang huling titik, binitawan ni Althea ang ballpen. Tumingin siya sa itaas, tila ba tumatagos ang kanyang paningin sa mga semento patungo sa silid ni Sev na nananatiling sarado. Tapos na tayo, bulong ni Althea.
Lumabas ang dalawa na may dalang tagumpay, iniwan si Althea na mag-isa sa dilim. Ngunit ang hindi nila alam, sa loob ng bulsa ni Althea, hawak niya ang maliit na susi na ibinigay ni Yaya Rosa bago ito muling itago ng mga guard. At sa kanyang isipan may isang plano na unti-unting nabubuo, isang huling sakripisyo na hindi para sa kanyang pamilya, kundi para sa lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magmahal. Habang papalapit ang oras ng gala, ang tunog ng mga mamahaling sasakyan na dumarating sa mansyon ay naririnig na hanggang sa silong. Ang bawat yabag ng mga bisita ay tila isang countdown para sa pinakamalaking pagtatanghal sa buhay ni Althea Dalisay. Tingnan niyo ang babaeng iyan. Wala talagang kahihiyan sa katawan. Pagkatapos pagtaksila ng asawang may kapansanan, nagawa pa niyang ipakita ang mukha niya rito. Ang boses ng isang estrangherong babae ay tila isang matulis na karayom na bumaon sa pandinig ni Althea habang dahan-dahan siyang humahakbang papasok sa engranding ballroom ng mga Villarreal. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila isang tunog ng batingaw na nag-aanunsyo ng kanyang sariling kamatayan. Habang ang lahat ng mga panauhin ay balot ng sutla-pelus at nagniningning na mga brilyante, si Althea ay nakasuot lamang ng isang simpleng asul na damit na luma na at may bahid pa ng alikabok mula sa silong. Ang liwanag ng malalaking chandelier ay tila mga mapanghusgang mata na nakatitig sa kanya, inilalantad ang bawat pagkakamali at bawat sugat sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng bulwagan, nakita niya si Clarice. Suot nito ang isang puting gown na tila isang reyna, nakatayo sa tabi ng wheelchair ni Severino. Ang kanyang kapatid ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight, habang si Sev ay nananatiling tahimik, ang mga mata ay nakatitig sa malayo. Tila ba wala itong nararamdaman o naririnig. Althea, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang kidlat na bumasag sa bulungan ng mga tao. Mabilis itong lumapit sa kanya, ang mukha ay namumula sa matinding galit at kahihiyan. Sa likuran nito, ang mga reporter at cameraman ay nagsimulang mag-unahan upang makuha ang bawat detalye ng nagaganap na eksena. Gusto ko lang pong makausap si Severino, ma, mahinang sagot ni Althea. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa loob ng kanyang bulsa kung saan nakatago ang huling pag-asa ng kanilang katotohanan. Wala ka nang dapat ipaliwanag. Hindi pa ba sapat ang kahihiyang idinulot mo sa amin? Sigaw ni Doña Imelda. Sa harap ng kumikislap na mga kamera, itinaas ng kanyang ina ang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Althea. Ang tunog ng pagtama ng palad sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, nagdulot ng isang biglang katahimikan. Naramdaman ni Althea ang pag-init ng kanyang pisngi at ang dahan-dahang pagdaloy ng dugo sa gilid ng kanyang labi. Ang sakit ay hindi na nanggagaling sa sampal, kundi sa katotohanang ang taong nagluwal sa kanya ang siyang gumagawa nito sa harap ng buong mundo para lamang sa isang pangalang matagal na nilang winasak. Tingnan niyo ang babaeng ito. Pagpapatuloy ni Doña Imelda habang nakaharap sa mga reporter. Siya ang anino ng aming pamilya, isang taksil. Isang babaeng walang utang na loob. Mula sa gabing ito, wala na akong anak na nagngangalang Althea Dalisay. Tumalikod si Althea at tumingin kay Severin. Sev, maniwala ka sa akin. Kahit ngayon lang, tingnan mo ako. Ngunit nanatiling bato ang mukha ni Sevier. Walang pagkislap ng awa, walang pagtindig. Sa tabi nito, humawak si Clarice sa balikat ni Sev at ngumiti ng mapanuya kay Althea. Umalis ka na, Althea. You don't belong here. This is my place now. This is my world. Ang mga bulungan ay naging malalakas na tawanan at pangungutya. Ang bawat tao sa paligid niya ay tila naging mga dambuhalang aninong nagkakaisa upang lamunin siya. Naramdaman ni Althea ang panghihina ng kanyang mga tuhod, tila ba ang sahig ay dahan-dahang bumubukas upang ilibing siya ng buhay. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Sobra na ito, bulong ni Althea sa kanyang sarili. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na tuluyan nang nadurog sa libu-libong piraso. Ang bawat piraso ay sumusugat sa kanyang kalooban, nag-iiwan ng isang hapdi na alam niyang hinding-hindi na maghihilom. Dahan-dahang lumapit si Eduardo ang Chunisev na may hawak na mikropono. Ladies and gentlemen, dahil sa hindi inaasahang pangyayaring ito, nais naming ianunsyo na simula ngayong gabi, ang pamumuno ng Villarreal Shipping
ay ililipat na sa akin, habang si Severino ay magpapahinga na kasama ang kanyang tunay na mahal sa buhay, si Clarice Dalisay. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang tagumpay ng kasamaan ay tila narating na ang rurok nito. Sa gitna ng ingay at liwanag nananatiling nakatayo si Althea Duguan, talunan at itinakwil. Lumayas ka rito, hindi kita anak. Wala kang lugar sa pamilyang ito. Huling hiyaw ni Doña Imelda habang itinutulak si Althea patungo sa labasan. Nang makarating si Althea sa dulo ng bulwagan, huminto siya at lumingon sa huling pagkakataon. Tumingin siya kay Sev, ang lalaking minahal niya sa gitna ng dilim, at ang tanging tanong na naiwan sa kanyang isipan ay, hanggang kailan mananaig ang kasinungalingan bago tuluyang mamatay ang lahat ng katotohanan sa loob ng ating mga puso? Bitawan niyo ang asawa ko, at huwag niyo nang susubukang dampian siya ng kahit isang daliri dahil sa pagkakataong ito, hindi lang kamay niyo ang mawawala sa inyo. Ang boses na iyon ni Severino ay hindi isang bulong, kundi isang dagundong na tila yumanig sa bawat sulok ng marangyang ballroom. Ang lahat ng mga panauhin, ang mga reporter na may hawak na camera, at maging si Doña Imelda, na nakataas pa rin ang kamay matapos saktan si Althea, ay tila naging mga estatwa sa gitna ng matinding gulat. Ang ingay ng tawanan at bulungan ay biglang napalitan ng isang nakabibingig na katahimikan. Dahan-dahan sa harap ng daan-daang saksi inilapat ni Sev ang kanyang malalakas na palad sa armrest ng kanyang wheelchair. Nakita ni Althea ang panginginig ng mga braso nito, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa matinding puwersa na matagal na nitong itinatago. Sa isang iglap, dahan-dahang tumayo si Severino. Una ay ang kanyang mga binti, na tila ba naging bakal sa tibay, hanggang sa ang kanyang buong dambuhalang pangangatawan ay nakatayo na ng matuwid sa gitna ng entablado. Isang sabay-sabay na paghapos ng hininga ang narinig mula sa mga tao. Ang lalaking turing nila ay Baldado ang Halimaw, na itinatago sa dilim, ay nakatayo sa kanilang harapan, matikas makapangyarihan, at may mga matang tila naglalabas ng apoy sa tindi ng puot. Sa Severino nautal na wika ni Clarice, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila ba nakakita siya ng isang buhay na multo. Ang baso ng wine na hawak niya ay dahan-dahang dulas sa kanyang nanginginig na mga daliri, hanggang sa tumama ito sa sahig, at mabura ang bawat patak ng pulang likido sa kanyang puting gown. Nakakatayo ka, Pipano. Hindi siya sinagot ni Sev. Sa halip lumingon siya kay Eduardo, na noon ay tila estatwang nakatayo sa tabi ng mikropono. Akala mo ba, Eduardo, ay ganun ako kadaling patayin? Akala mo ba ay hindi ko alam ang bawat laso na ipinapasok niyo ni Clarice sa katawan ko araw-araw? Ang bawat gamot na ibinibigay niyo ay matagal ko nang pinalitan ng placebo. Nagsisinungaling ka, isang paninira lang ito. Sigaw ni Eduardo, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot habang sinusubukang senyasan ng mga bodyguard. Ngunit walang gumalaw sa mga ito. Masyado kang naging kampante. Malamig na sabi ni Sev habang itinatinaas ang isang maliit na remote control. Sa isang pindot niya, ang dambuhalang screen sa likuran ay biglang nagliwanag. Doon sa harap ng buong elite na lipunan at ng live television ay lumabas ang original na video footage mula sa hidden camera sa guest wing. Malinaw na makikita sa video kung paano itinulak ni Rico si Althea at kung paano lumitaw si Eduardo sa likod upang bayaran ang driver matapos makuha ang mga litratong gagamitin sa paninira. Kasunod nito ay ang footage ni Clarice na may hawak na hiringgilya, binubuhos ang lason sa baso ng tubig ni Sev habang tumatawa ng mag-isa. Ang buong ballroom ay napuno ng ingay ng pagkamangha at galit mula sa mga panauhin. Si Clarice ay napasandal sa pader, ang kanyang mga mata ay dilat sa matinding hiya at takot. Si Doña Imelda naman ay tila nanigas, hindi malaman kung saan titingin habang ang bawat camera ay nakatutok na ngayon sa kanyang namumulang mukha. Bumaba si Sev mula sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay may bigat ng katarungan. Nilampasan niya si Clarice na tila ba isa lamang itong dumi sa daanan. Nilampasan niya si Doña Imelda na noon ay pilit na lumalapit upang magmakaawa. Huminto siya sa tapat ni Althea. Tumingin si Sev sa namumulang pisngi ni Althea, ang kanyang mga mata ay lumambot sa isang paraan na tanging para sa dalaga lamang. Dahan-dahan niyang kinuha ang nanginginig na kamay ni Althea at idinampi ang kanyang mga labi sa likod nito. Patawarin mo ako, Althea, Sohop. Bulong ni Sev, ang kanyang boses ay sapat na upang marinig ng lahat. Patawarin mo ako kung kailangan mong pagdaanan ang lahat ng ito para lamang sa plano ko. Ngunit simula sa gabing ito, wala nang sino man ang pwedeng manakit sa iyo.
Humarap si Sev sa lahat ng mga panauhin, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Althea. Makinig kayong lahat. Ang babaeng ito, si Althea Dalisay Villarreal, ay hindi isang pamalit. Siya ang aking asawa, ang aking tagapagligtas, at ang kaisa-isang babaeng nagmahal sa akin noong ang tingin niyo sa akin ay isang basurang wala ng silbi. Sino mang kumalaban sa kanya ay kinalaban ng buong pamilya Villarreal. Lumingon si Sev sa mga pulis na noon ay pumasok na sa loob ng bulwagan. Damputin niyo si Eduardo at Clarice. Ang lahat ng ebidensya ay nasa kamay na ng aking abogado. Habang kinakaladkad si Clarice at Eduardo, palabas ang mga sigaw ng pagmamakaawa ng kanyang kapatid, ay tila musika sa pandinig ni Althea. Tumingin si Althea sa kanyang ina, si Doña Imelda, na ngayon ay nakaluhod sa sahig umiiyak dahil sa pagkawala ng lahat ng kanyang inaasam na yaman at dangal. Magpapat, mahinang sabi ni Althea. Sana ay masaya na kayo sa pinili niyong dangal. Dahil mula ngayon, ang anak na ibinenta niyo ay patay na para sa inyo. Niyakap ni Sev si Althea sa gitna ng ballroom. Ang init ng katawan ng lalaki at ang matatag na tibok ng puso nito ang naging huling kumpas ng kapayapaan para sa dalaga. Sa gitna ng liwanag ng libu-libong flash ng camera, alam ni Althea na sa wakas ang aninong gaya niya ay natagpuan na ang sariling liwanag. Ang ingay ng mga sirena ng pulis sa labas ng mansyon ay tila isang malungkot na awit na nagtatapos sa isang mahabang gabi ng panlilinlang. Sa loob ng ballroom, ang marangyang dekorasyon ay tila nawalan na ng saysay. Ang bawat palamuti ay naging saksi sa pagbagsak ng mga taong akala ay sila ang may-ari ng tadhana. Nakatayo si Clarice sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang puting gown ay gusot-gusot at may bahid ng pulang wine na tila isang sugat na hindi na mabubura. Habang hinahawakan siya ng dalawang pulis sa magkabilang braso, ang kanyang buhok na kanina ay maayos na nakastyle ay ngayon ay nakasabog sa kanyang mukha. Wala na ang kuminang ang kanyang mga mata, na palitan ito ng isang ligaw na takot at kawalan ng pag-asa. Hindi niyo ako pwedeng ipakulong, ako si Clarice Dalisay. Ako ang dapat na asawa ni Severino. Hiyaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pait. Tumingin siya kay Althea nang may matinding puot. Kasalanan mo ito, Althea. Inagaw mo ang lahat sa akin. Kung hindi ka dumating, maayos sana ang buhay ko. Hindi sumagot si Althea. Nakatayo siya sa tabi ni Sev, ang kanyang kamay ay ligtas na nakasilong sa palad ng kanyang asawa. Tinitigan niya ang kanyang kapatid, hindi nang may galit kundi nang may malalim na habag. Nakita niya ang isang babaeng naging biktima ng sarili nitong kasakiman, isang babaeng binuo ang sariling impyerno sa pag-asang makakakuha ng langit na hindi naman para sa kanya. Wala akong inagaw sa iyo, Clarice, mahinang tugon ni Althea. Ibinigay ko ang lahat para sa iyo, pero hindi kailanman naging sapat ang sakripisyo ko para punan ang kawalan sa loob ng puso mo. Kasabay ni Clarice, kinaladkad din si Eduardo palabas. Ang lalaking kanina ay naglalakad. Nang may yabang ay ngayon ay nakayuko, ang kanyang mukha ay puno ng hiya habang ang mga flash ng camera ay patuloy na kumikislap, itinatala ang kanyang tuluyang pagbagsak mula sa kapangyarihan. Ngunit ang pinakamasakit na tagpo ay nang lumapit si Doña Imelda kay Althea. Ang kanyang ina ay wala na ang dating awtoridad. Nakaluhod ito sa sahig, ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila naging mga pabigat na nagpapababa sa kanya. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ang bawat hikbi ay puno ng pagsisising hindi dahil sa nagawa niyang sakit, kundi dahil sa kayamanang alam niyang hinding-hindi na niya mahahawakan. Althea, anak, pagmamakaawa ni Doña Imelda, habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Althea. Patawarin mo ang mama. Nagawa ko lang naman iyon dahil gusto kong maging maayos ang buhay natin. Anak, huwag mo akong iwan ng ganito. Sabihin mo kay Severino na huwag kaming pabayaan. Wala kaming matitirhan, Althea. Kinuha na ng bangko ang lahat sa atin. Tiningnan ni Althea ang kanyang ina. Naalala niya ang bawat sampal, ang bawat masakit na salita, at ang paraan ng pagbebenta sa kanya na parang isang kagamitan. Naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib, ngunit sa pagkakataong ito ang kirot ay hindi na nakamamatay. Ito ay ang huling tibok ng kanyang lumang buhay. Ibinenta niyo po ako, Makan. Sabi ni Althea, ang boses ay matatag, ngunit may bahid ng pighati. Ibinigay ko ang dangal ko para bayaran ang utang niyo. Ngayon ang utang na iyon ay bayad na. Pero ang tiwala at pagmamahal na winasak niyo, wala nang halaga ng pera ang makakabili niyon.
Dahan-dahang hinila ni Althea ang kanyang damit mula sa hawak ng ina. Bibigyan ko kayo ng sapat na halaga para makapagsimula sa isang maliit na probinsya. Iyon ang huling obligasyon ko bilang anak nyo. Pero huwag na kayong babalik sa mansyon na ito. Huwag nyo na akong tatawaging anak. Dahil ang Althea na kilala nyo ay matagal nyo nang pinatay. Naiwang humahagulgol si Doña Imelda sa gitna ng ballroom habang unti-unting namamatay ang mga ilaw. Ang bawat panauhin ay nagsimula ng lumisan iniwan ang mga anino ng nakaraan sa loob ng bulwagan. Inakay ni Sev si Althea patungo sa terrace ng mansyon. Ang hangin ng gabi ay malamig ngunit ang presensya ni Sev ay sapat na upang magbigay ng init sa dalaga. Tumingin si Sev sa malayo sa dagat kung saan ang kanyang mga barko ay patuloy na naglalayag sa kabila ng bagyo. Tapos na ang gulo, Althea. Wika ni Seventing hinarap niya ang dalaga at hinawakan ang magkabilang pisngi nito. Mula sa gabing ito, wala nang magtatago sa dilim. Wala nang kailangang magpanggap. Tayo na lang dalawa. Sev, paano kung mahirapan tayong magsimula muli? Tanong ni Althea, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasiguraduhan. Hinding-hindi tayo mahihirapan hanggat magkahawak tayo ng kamay, Todd. Sagot ni Sev bago dahan-dahang inilapat ang kanyang noo sa noo ni Althea. You are my strength, Althea. Ang kaisa-isang totoo sa gitna ng lahat ng kasinungalingan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan naramdaman ni Althea ang isang kakaibang kapayapaan. Ang karma ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa mga masasama. Ito rin ay tungkol sa pagbibigay ng gantimpala sa mga pusong nananatiling tapat sa gitna ng pagsubok. Habang pinapanood nila ang pagbubukang liwayway, alam ni Althea na ang kanyang buhay ay hindi na isang kwento ng pagiging pamalit, kundi isang kwento ng tunay at dalisay na pag-ibig. Ang sikat ng araw na dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga dahon ng punong mangga ay tila isang banayad na haplos ng kalikasan. Sa maliit ngunit maaliwalas na hardin ng isang bagong kumpuning bahay sa probinsya, nakaupo si Althea. Habang pinagmamasdan ang mga bulaklak na kanyang itinanim, ilang buwan na ang nakalilipas. Ang bahay na ito ay ang dating tahanan ng kanyang pagkabata, ang lugar kung saan siya nangarap, bago pa man siya naging isang nobyang pamalit. Binili ito ni Sev at ipinaayos. Binura ang bawat bakas ng pait at pinalitan ng mga kulay ng pag-asa. Dahan-dahang lumapit si Yaya Rosa, may dalang isang tray ng sariwang katas ng prutas at ilang piraso ng kakanin. Ang matanda ay tila bumata ng ilang taon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na ngayon sa kapayapaan, malayo sa takot na dati niyang nararamdaman sa loob ng mansyon ng mga Villarreal. Iha, uminom ka muna. Bawal sa iyong mapagod ng husto lalo na sa kalagayan mo ngayon, malambing na paalala ni Yaya Rosa habang inilalapag ang tray sa maliit na mesa. Ngumiti si Althea at hinawakan ang kanyang tiyan na bahagya ng bumubukol. Salamat po, Yaya. Maayos naman po ang pakiramdam ko. Parang masigla ang baby ngayong umaga. Sa mga sandaling iyon narinig ni Althea ang tunog ng mga yabag sa damuhan. Hindi na ito ang mabigat na tunog ng wheelchair kundi ang matatag at panatag na hakbang ng isang lalaking tuluyan nang nagtagumpay sa kanyang kapansanan. Naroon si Sev, suot ang isang simpleng puting polo, ang kanyang mukha ay maaliwalas at wala na ang dating anino ng puot. Are you feeling okay, sweetheart? Baka masyadong mainit na rito sa labas? Wika ni Sev habang lumalapit at dahan-dahang humahalik sa noo ni Althea. Ang kanyang mga kamay ay marahang dumaan sa balikat ng dalaga, tila sinisigurong hindi ito mawawala sa kanyang piling. I'm fine, Sev. I just love the smell of the morning here. Napakakalmado, sagot ni Althea habang isinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ng asawa. Kinuha ni Sev ang isang maliit na pelos na kahon mula sa kanyang bulsa at binuksan ito sa harap ni Althea. Sa loob ay naroon ang lumang agnos at keptok ng kanyang lolo na nadurog noong gabi ng kanyang kasal. Ngunit ngayon, ito ay hindi nasira. Ang bawat lamat ay pinunuan ng purong ginto at ang mga nawawalang bahagi ay pinalitan ng nagniningning na brilyante. Sev, ipinaayos mo ito. Bulong ni Althea, ang kanyang mga mata ay muling nangilid ang luha, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng wagas na kaligayahan. I wanted to remind you that even broken things can be made beautiful again, Althea. And just like this, Agnos, our love is now stronger and more precious because of the cracks we've survived. Seryoso ang sabi ni Sev. You are no longer a substitute, Althea.
You are the heart of my life, the mother of my child, and the only woman who truly owns my soul. Isinuot ni Sev ang keptok sa buhok ni Althea. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Althea ang isang matinding bugso ng emosyon. Ang lahat ng sakit na idinulot ng kanyang ina, ang lahat ng paninira ni Clarice, at ang lahat ng pasakit sa mansyon ay tila naging mga bahagi na lamang ng isang malayong panaginip. Napagtanto niya na ang katarungan ay hindi lamang nakukuha sa loob ng korte, kundi sa kapayapaang nararamdaman niya ngayon. Ang kapayapaang dulot ng pagpapatawad sa kanyang sarili, at ang pagbitaw sa mga taong hindi marunong magmahal. Napag-alaman din nila na si Clarice at Eduardo ay kasalukuyang nagdurusa sa loob ng rehas habang si Doña Imelda ay nananatili sa isang malayong probinsya, nabubuhay sa maliit na allowance na ipinapadala ni Althea malayo sa luho at kapangyarihang dati nitong sinasamba. Nakamit na natin ang ating langit, di ba, Sevtes? Tanong ni Althea habang nakatanaw sa malawak na bukiran. Oo, Althea. At hinding-hindi ko nahahayaang mawala pa ang liwanag na ito. Sagot ni Sev, bago dahan-dahang inilapat ang kanyang mga labi sa mga labi ni Althea, isang halik na puno ng pangako at dalisay na pag-ibig. Sa bawat pag-ihip ng hangin, tila dala nito ang isang mahalagang aral. Ang dangal ng isang tao ay hindi nasusukat sa pangalan o sa yaman ng pamilyang pinagmulan, kundi sa katatagan ng loob at sa katapatan ng pusong handang magsakripisyo para sa katotohanan. Sa dulo ng mahabang kalsada ng pighati, ang nobyang dating itinuring na pamalit ay siya na ngayong kaisa-isang reyna sa kaharian ng tunay na kaligayahan. Ang lahat ay nagsimula sa isang madilim na gabi ng kasinungalingan, ngunit nagtatapos sa isang bukang liwayway na puno ng katarungan, pag-asa at isang pag-ibig na hinding-hindi na maglalaho.